ako kalungan ng iyong pagmamahal. Sa init at lamig ay di ka iiwan. Kung hindi talaga siya ang anak ko, bakit hindi mo siya maipakita sa akin? Sino anak? Who are you talking about? Dahil wala kang alam sa katotohanan. Alam ko ang totoo. Anak ko si Cheska. At akong totoo niyang ina. Ito yung titingnan na nanay nung parang nagugulat siya at may hindi sinasabi sa atin si nanay. Hindi madaling paniwalaan ang sasabihin ko sa'yo, pero yon ang totoo. Wala na yung kaluluwa ni Cheska sa katawan niya dahil yung kaluluwa ni Crisel na anak ko ang nasa katawan ni Cheska. Kaya anak ko si Cheska! Alam mo, sa lahat ng ayoko manluloko. Lalo na ang mga taong binibigyan ko ng pagkakataon para magsabi ng totoo pero pilit pa rin binibilog ang utak ko. Hindi mo ako kilala. Hindi mo rin ako gugustuhin kaaway. Napakasinungaling. Ano ba ang akala niya sa akin? Bobo? Gaga? Mapapaniwala niya sa mga kasinungalingan niya? Ikaw talaga yung totoo kong mommy. You know that I'm still here, that I'm still alive. Nasaan na ba kasi si Tess? Umalis na tayo! Oo nga. Naku, sumakit siguro yun dyan. Baka kasi text ko na po. Hi, ma'am. Andito na po ako. Bakit yung binabasa yan? Nay, tinitingnan lang naman ho namin. Ang yaman po pala ng babaeng yan. Wala akong pakialam. At kayong dalawa, dapat hindi kayo nakikialam ng gamit ng may gamit. Sinabi ko pa sa inyo na basahin nito, di ba hindi? Sa susunod ha, huwag na huwag yung gagalawin ng mga gamit ko. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Nay, sorry ho, hindi naman ho namin alam na magagalit kayo eh. Sorry ho talaga, Nay. Pero Nay, magazine lang naman ho yan eh. Sorry. Sorry, mait lang ang ulo ko. Wala kayong kasalanan. Sorry. Nay, may problema ho ba kayo? Nay, may nagbubulo na naman ho ba sa isip niyo? Tay. Tay, kamusta ho kayo? Okay naman ako. Yung mga pulis na maghahanap kay Raymond. Mga anak, pwede bang pumasok muna kayo sa kwarto niyo? Mag-uusap na kami ng tatay niyo. Oh. Geraldine, okay ka lang ba? Bakit parang stressed out ka? Paano bumalik na naman dito si Maricar? Ha? Gusto talaga niya makuha si Cheska. Kaya, napilitan ako sabihin sa kanya yung totoo. Sinabi ko sa kanya na wala na yung anak niya. Na wala na si Cheska dahil yung kaluluwa ni Crisel, yung anak natin, nasa katawan na ni Cheska. Kaya anak natin si Cheska. Oh, anong sabi niya? Naniwala ba siya? Eh, syempre hindi. Akala niya niloloko ko siya. Akala niya nagsisinungaling ako, gumagawa ako ng kwento. Well, expected na yun. Expect na rin natin na babalik at babalik yan dito hanggang hindi niya nakukuha yung anak natin. Alan, ano ngayon ang gagawin natin? Alam mo, tuwing may nagdo-doorbell, natatakot ako. Pakiramdam ko si Maricar yan eh.
Relax ka lang, ha? Ako na bahala. Salamat. Madam Friend, ipapahanda ko na yung food natin sa mga maids, ha? Gee, this is my mom's house. She's super rich pala. Well, naniniwala naman ako na siya yung mommy ko. Ay, hindi. Wala akong gana. Ikaw, Madam Friend, wala kang gana. Kami meron. Tsaka teka naman, magkakasakit ka na niyan kung hindi ka kakain. Kumain ka kahit konti. Sige, alsikasuhin niyo yung dinner namin. Gladys, can you just do me a favor and call Attorney Salviejo? I need to talk to him tonight. Para saan naman yan, Madam Friend? Sa ganitong oras, malamang tulog na yon. Kailangan ko siyang kausapin tungkol kay Geraldine at idedemanda ko yung babaeng yun para magtanda. Sabihin mo, mag-isip siya ng kahit na anong kaso, basta mademanda lang yung babaeng yun. Attorney, okay. Ngayon na, ha? Sana talaga nakikita mo ko. So I can be with you. And you can love me, Mommy. Hindi ka tulad ng Geraldine na pinapabayaan niya lang ako. Sana ko talaga kayo nilang yung totoo kong Mommy. Narinig ko po yung balita. Kamusta po kayo? Okay naman ako. Di naman ako masyadong nasaktan. Galos lang. Pasensya na po kayo sa nangyari. Ako na pong nahiya para kay Raymond. Diego, wala kang kasalanan. You don't have to apologize. Salamat po. Andiyan po ba si Crisan? Pwede ko po ba siya makausap? Tawagin ko na. Ano, kumain ka na ba? Papasalamat po ba na po ako? Salamat. Baka nagugutom ka. Pwede ko paghanda. Okay na po. Salamat. Dito na pala sila. Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo dito? Makakamusta lang sana. Hindi ba kayo nadamay? Okay lang ba kayo? Hindi naman, Diego. Si tatay... Hindi naman siya medyo napano. Sabi ng mga polis, medyo malala daw yung injuries ng tatay mo. Sana kapag lumapit siya sa'yo, magsabi ka na sa amin o sa mga polis. Pasensya na ulit kayo kung nanggol ulit yung tatay ko. Diego, upo ka. Tara, kasi na po din tayo. Ikaw na lang. Kilala ko tong babaeng to eh. Sponsor siya sa mga batang may cancer sa ospital. Nagpunta na ba siya dito? Bakit naman siya pupunta dito? Kilala niya ba yung pamilya namin? Siguro kilala niya si Raymond. Tapos baka kilala niya ni si Ma'am Geraldine kasi tinanong niya kung anong pangalan ng nanay niyo. Hiningi niya rin yung address itong kondo. Binigay ko kasi mukha naman siya mabait na tao.
Parang hindi pa naman siya pumupunta dito. Krisan, bakit naman siya pupunta dito? Anong kailangan niya sa nanay natin? Sino ka? Ikaw ba nagsara ng pinto? Mami. Ako ito si Cheska. Sana ho naririnig niyo ko. Sana ho nakakausap niyo po ako. Mami, andito ako. Kumain ng baby pa ako. Anak, baby ko. She's desperate. Mas nakakatakot yung mga taong katulad niya. Kaysa to sa mga taong baliw, sa mga taong galit, sa mga taong gustong gumanti. Kasi yung mga taong desperada, gagawin ng lahat para lang makuha yung gusto nila. Gusto talaga na mabawi si Cheska. Ayaw naman niyang maniwala sa akin na hindi yun yung anak niya. Na yung kaluluwa ni Chris na doon sa katawan ni Cheska, kaya anak natin yun, hindi niya anak yun. Sabi niya sa akin, hindi ko nagugustuhin na makalaban siya. Mahirap daw siyang kaaway. Ano na nung gagawin ko? Ayoko makuha yun sa Cheska. Ayoko makuha yung anak natin. Geraldine. Please. Huwag ka na mag-alala. Huwag mo na munang isipin yan. Walang makakakuha sa anak natin. Pinapangako ko yan sa'yo. Wala. Madam Friend! Madam Friend! Madam Friend, ito at pinagawa kita ng gatas para kahit papano malamnan man lang yung tiyan mo, sikmura mo. Ayan ka na naman pala. Tinitingnan mo na naman yung picture niyo ng anak mo. Alam mo, Madam Friend, malakas talaga yung kutob ko na malamang magkasama na kayo ni Cheska. Dapat lang. 18 years na ako naghahanap. 18 years. Diyos ko, baka ikamatay ko na yung pananabik ko sa anak ko. Tapos eto, meron pang makapalang mukha na umaangkin sa kanya. Akala pa ata tanga ko na maniniwala sa mga kasinungalingan niya na para lang maangkin niya lalo yung anak ko. Ayoko sana magalit pero alam mo, napipikon na ako sa Geraldine na yan. Madam Friend, pwede ba ako mag-suggest ng very, very light at very, very quick? Ano ba naman yung, di ba, huwag tayong mainip, Hindi na ako maghihintay at hindi rin ako dapat naghihintay dahil anak ko siya. sinasabi ko lang naman, friend. Gusto ko munang mapag-isa. Iwan mo muna ako kasi hindi ka nakakatulong. Ito na nga po. Grabe siya sa akin. Baby, I'm so sorry. I'm so sorry na nagkahiwalay tayo.
Hindi ko kasalanan na nagkahiwalay tayo. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos na hindi ako tumigil sa paghahanap. Ginawa kong lahat. Hindi ako bumitiw. Anak, mahal na mahal kita. Sabit na ako na magsama ka. Mami, kawawa naman po kayo. Wala nang nalaman kung ako na. I was really wondering kung saan ako nanggaling. Pakiramdam ko unwanted ako. Na hindi ako mahal ng mga totoong magulang. Pero hindi ko pala totoo yun. Mahal na mahal niyo po pala ako. Hindi ko po alam kung ano yung kabuuan na nangyari. Kung bakit ako nawala sa inyo. Pero alam ko po at naniniwala po ako na ayaw niyo na mangyari yun. Na hindi niyo po ginusto yun. Mami, gusto ko naman kayo makasama. Pero paano? Paano ko naman po kayo makakasama ko din ako ni Cristel yung katawan ko? I hate her so much, Mommy. I hate her, I hate Cristel, I hate Geraldine. Ninakaw nila yung katawan ko! Kinaspaso ko naman ko yung babae niya! Sabi lang kay Ma'am Geraldine, nananako. May masakit ba sa'yo? Hindi nung siguro nagkasakitan na kami ni James nung naglalaro kami. Lahat ko lang nung pinangintindihan. Kayo ba, bukod sa ginawang gulo ng tatay ko, okay lang ba kayo? Ibig sabihin, hindi ba nagpaparamdam sa inyo si Cheska. Cheska? Nagpaparamdam. Pero masasanay na nga kami. Buti, siya na lang yung nagpaparamdam, hindi na si Black Lady. Natakot yata simula nung dinasala namin siya ka. Simula nung nakuha ko tong proteksyon. Kaya na namin ni Cheska yun. Kaya na namin ni Cristel yun. Wala naman siyang ibang magagawa sa amin pag di mga gulo lang. Alam ko ibang tao, tapos hindi kayo kilala. Mahirap talagang paniwalaan yung nangyayari sa inyo eh. Pero Christian, mag-iingat ka. Mag-iingat kayo hindi lang sa tatay ko, hindi lang kay Cheska, kundi sa mga tao pang pwede pang manggulo sa inyo. Siyempre gusto ko ligtas kayo. Lalo ka na.
Sino yan? Mami, Mami, huwag mo kayo matakot sa akin. Ito yung anak niyo, si Cheska. Mami, Sino ka? kailangan mo naman na nandito ako. Kailangan niyo malaman na may kasama siya dito sa loob ng kwarto. Kung sino ka mang espiritu ka, bakit mo ako ginugulo? Hindi ko kayo ginugulo. Gusto ko lang malaman niyo na nandito ako. Andito ko yung anak niyo. Kung sino ka man, huwag mo akong guluhin sa ngalan ni Jesus! Alam ko na alam mo na mga kagaya ko ay nakakaramdam. At alam ko rin na mas napapalapit kayo sa mga katulad ko lalo na't pag marami kaming problema. Pero hindi ako makakapayag na guluhin mo kami! Kaya sa ngalan ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus, lumayas ka! Hindi magpakita ka sa akin! Hindi! Jeannie? Jeannie lang yung tingin mo sa akin. Palalabasin mo ko sa lungga pag kailangan mo ko. Ano na naman? Hindi tagpuan ko ni tunay kong ina. Hindi hinahanap niya ako. Gusto niya na akong bawiin kila Geraldine. Sa tingin ko hindi ibibigay ni Geraldine yung anak niya. Kasi si Crisel ang nasa katawan mo. Ngayon problema ko eh. Kailangan ko na talaga mabawi yung katawan ko dahil gusto ko na makasama ang tunay kong ina. Pero paano ko naman magagawa kasi nasa katawan ko? Kaya please, Sakting, tulungan mo ko. Tinulungan na kita dati, pero binigo mo kung pasamain si Crisal. Bahala ka ngayon sa kaluluwa mo. Pero Sakting, hindi ko kaya mag-isa to. Problema mo na yon. Ikaw mag-isip ng paraan. Pero may isa akong ipapayo sa'yo. Ano yun? Mas mahina si Crisel kapag hindi niya kasama yung kakambal niya. Kung gusto mo talagang mabawi yung katawan mo, paghiwalayin mo yung kampal. Mas madali mong mababawi yung katawan mo kung hindi sila magkasama. Madam Friend, talagang pinabibili mo ko ng insenso? Eh, para sa naman yun? Please, bumili ka na lang. Gusto ko magpausok dito sa bahay kasi pakiramdam ko may multo na rin dito. Nakakaloka naman to. Totoo ba yan? O tinatakot mo lang ako, Madam Friend? Hindi kita tinatakot. Miss Balicar, andito na po si attorney. Dali na, go na. Sige na. Attorney Carmen. Good day. Tess, pakisabi naman kay Charmaine maglabas na lang ng merienda. Have a seat, please. Thank you. Gusto mo raw kasuhan si Geraldine? Opo, gusto ko na siyang kasuhan pero hindi ko alam kung anong pwede nating ikaso. Gusto ko na rin guluhin yung buhay niya kasi pinapahirapan din naman niya ako. You know, lumabas na yung resulta ng ipinapasilip kong dokumento. Here.
birth certificate ni Cheska de Villa. At basahin mo kung sino nakasulat na ina at ama ng bata. Geraldine Enriquez, Raymond de Villa. Which means, hindi legally adopted si Cheska. Kaya pwede mo nang kasuhan si na Geraldine ng simulation of birth. Simulation of birth? Anong ibig sabihin nito, pare? Yun ang pwede nila ikaso kay Geraldine for tampering of civil registry record or record of birth. Sabi mo nga, hindi naman nila inampun talaga ng legal ang bata. Dinoktor nila ni Raymond ang birth certificate ni Cheska. So, ibig sabihin, meron talagang habol itong Maricar na to sa asawa. Unfortunately, yes. Kung mapatunayan niyang anak niya talaga si Cheska, pwede niya kasuhan si Geraldine. Sabi ko na nga ba, may pananagutan din sila. Paano, attorney? Kasuhan na ho natin. Madali na yan. But for this case to be solid, kailangan mapatunayan muna natin na si Cheska is the same Cheska na nasa pangangalaga ngayon ni Geraldine. Ay siyang tunay at walang duda na anak mo. Kaya kailangan mo ko bigyan ng pruweba na mapanghahawakan natin na si Cheska ang talagang nawawala mong anak. Pero anong pruweba? Attorney, besides Raymond na makakapagpatotoo at makakapagsabi na si Cheska nga yung anak ko, attorney, nagtatago yun. Ang alam ko, kriminal yun. May isa pang paraan, Maricar. Maternity DNA test. Kailangan mapatunayan natin through DNA na si Cheska ay ang totoong biological child mo. Kung paano mo gagawin yun, I don't know. But I guess, kailangan mo itong gawa ng paraan. Sige, attorney, ako na hong bahala humanap ng paraan. Basta mapatunayan ko lang na si Cheska nga ang anak ko. Malapit na yung pasukan, Crisel. Excited ka na ba? Pero, Crisan, alam mo naman na hanggang grade 2 lang yung inabot ng katawan ko. Kaya sigurado ako na maproblema ako. Sigurado ako na mangangamote ako. Crisel, huwag kang mag-alala. Ako bahala sa'yo. Sandali. Kuha akong merienda. May gusto ka ba? Pwedeng okay na ako dito sandwich tsaka water. Tsaka, Crisan, ulam at kanin na din. Sige, ang takaw mo. Sandali lang. Salamat, Crisan. Tayo nilang dalawa dito kaya magagawa ko mga gusto ko. Huwag ka na lumaban pa! Lalo na ngayon na alam ko na kahit lang ang paraan para masaktan at mahawakan kita! Overstay ka na sa katawan kaya pwede ba umalis ka na, Crisel? Mamatay ka na! Ang ibig mong sabihin, kapag napatunayan ni Maricar na anak nga niya si Cheska, pwede niya akong kasuhan? Hindi ko naman pwedeng basta-basta lang isuko yung anak natin. Pero may pag-asa pa, Geraldine. Kahit ganun yung nangyayari, meron pa rin na pagpapasalamat. Ano yun? Si Crisan. Gawin niyo na yung dapat yung gawin. Madam Friend, sino man yung kausap mo? Basta gumagawa na kami ng paraan para mabawi ang anak ko. Mami, kung ano man ako yung binabalak ko, sinusuportahan ko kayo.